Kumusta mga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman guys sa iyong araw. So meron itong pamagat na PDP laban, di inaasahang hindi pala si PBBM ang binabangga. Mas malupet at mas matigas pa. Diyos ko, ano ba yung matigas na yan? Ano? So bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, mabagat ng video ito, PDP laban, di inaasahang hindi pala si PBBM ang binabangga. Mas malupet at mas matigas pa. Actually, hindi naman talaga si PBBM yung kalaban nila dito eh. Para sa akin, batas, diba? Accountability. Yun naman. So, sa iyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Paano lalabanan ng PDP laban si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ang kalaban nila ay hindi tao, kundi isang malaking pader? Ano ang pader na ito? Panoorin mo hanggang dulo, kaibigan, at malalaman natin ang isang sagot na hindi natin inaakala. Wow, full-blown na mga DDS. So, sino yan? Bongo. Ayan. Si Erisito at siya kasi Villanueva. Okay. From DDS, ano pala talaga sila, no? Inisa-isa din kasi. Siya. Sa iyong araw. Sige, abangan ko yung sagot mo dito sa kasong i-final ko. Tingnan natin kung ubra yan. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yun. Ginawa ko lamang yun doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Hindi ko makawala si Kiko Barsaga. Any words, sir? Any words? Meow, meow. Bilib na bilib sila sa ganyan eh. Meow, meow. Parang Sa isang may kasaysayan laman. puno ng politika at pagkikibaka, ang PDP laban ay nahahati sa dalawang puwersa. Pero bago tayo tuluyang sumabak sa isyong ito, isipin mo, paano kung ang mismong partido na nagsusulong ng pagbabago noon ay naliligaw ng landas ngayon? Pero teka, hindi ba dapat sila ang tagapagtaguyod ng hustisya? Ang malaking problema ngayon ng PDP laban ay tila hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa totoo lang, hindi rin naman si Vice President Sara Duterte ang tunay nilang tinutulungan. Ang pinakamalaking balakid, ito ang malaking pader, ang batas. Ang parehong pader na kailang sinumpang susuportahan ay ngayon ay humahadlang sa kanilang mga plano. Pero bakit? Batas naman talaga, par. Walang iba talaga yan. Batas. Kasi yun nga, no one is above the law. So, lahat mapapanagot. So, yun nga, kung makikipagtalo kayo, bakit yung admin? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kasuuhan nyo yung admin. Kung sa tingin nyo wala kayong panama ngayon, edi hintayin yung bumaba sa pwesto yung admin. Gaya nung ginagawa ng mga biktima ng past administration. Di ba? Kaya nga, ngayon nga lang naidala sa ICC. Di ba? Kasi wala na sila sa administration. Wala nang immunity. Di ba? So, hintay-hintay na lang. Huwag kayong sus. At paano nangyari ito? Ang hidwaan sa PDP laban ay hindi lihim, ay lantarang tumutuligsa sa mga galaw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanilang mga salita ay malinaw. Ang reckless na aksyon ng kabilang panig ay salungat sa prinsipyo ng partido. Kung hindi mo pa rin napapansin, ang mismong PDP laban ay hati. At ito'y nagiging malinaw na tila isang bangkang lumulubog habang pinagtatalunan kung sino ang kapitan. Ngunit ito pa lang ang simula. Binabanggit din po ni Senator Go, para po makapag-react kayo, na meron daw pong nagpopondo sa inyo na hindi nyo mapangalanan. And sabi na maaari din daw po na nanggaling sa flood control projects, anomalous flood control projects, ang ginagastos ninyo dito sa mga investigasyon na ginawa ninyo para makasuhan sila. Intriga na naman, di ba? Wala na talaga silang alam gawin kundi mang-intriga. Ngayon, hindi nila kayang hindi nila kayang sabayan. Kasi yun nga, baka totoo. Is your reaction? Alam mo, dapat siya yung nagpangalan doon para kakasuhan ko siya. Di ba? Ang problema kasi dito, ako, may aligasyon ako laban sa kanya, nagkalap ako ng ebidensya, kinasuhan ko. Ngayon, kung meron siyang sinasabing may ginawa akong krimen, magkalap ka ng ebidensya, tapos i-filean mo rin ang kaso. Siya yung senador, ako private citizen. At makikita natin yan na lahat ng mga inakusahan ko, pinailan ko ng kaso, whether dito man, sa Pilipinas o even sa ICC. Itong mga ganitong mga assertion niya, pang divert lang yan pang sira lang ng message. Pero ganito, I will not be distracted. Tututukan ko tong kasong ito. Sige, abangan ko yung sagot mo dito sa kasong i-final ko. Tingnan natin kung uubra yan. Kasi at the end of the day, 200 contracts nakuha ng tatay niya at kapatid niya habang mayor si Digong at siya ang executive assistant at habang presidente si 200. Kasali pala nung mayor pa si Digong. Tapos sasabihin niya, malinis yung konsensya niya. Tumakbo ka pa sa politika.
'Di ba? Kung totoong pagtulong talaga sa taong bayan yung hangarin mo. Digong at siya naman yung Special Assistant to the President. Maliwanag yan na violation. Ating pagpatuloy, ang kampo ni Duterte ay nananawagan para sa isang people power rally sa EDSA Shrine. Ang tanong, ano ba talaga ang layunin nito? Depensa sa BP o pag-alsa laban kay PBBM o simpleng ingay upang magmukhang may ginagawa? Pero teka, ang mismong konsepto ng people power ay nakaugat sa tunay na damdamin ng masa, hindi sa personal na interes. Subalit bakit tila ang masa ay hindi nagpapakita ng suporta? Simple lang ang sagot, ang mga Pilipino ay pagod na sa politika ng kaguluhan. Ang panawagang ito ay nakikita ng marami bilang isang self-serving na hakbang na hindi tunay na sumasalamin sa kanilang prinsipyo. Habang si PBBM ay nananatili sa anino ng konstitusyon, ang kampo ni VP Sara at ng PDP Laban ay tila kumakapit sa manipis na higla ng emosyonal na panawagan. Ang batas na dapat nilang kalasag ay ngayon nagiging kanilang kalaban. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong... So sino taas kamay ang naniniwala na hindi dinidepensahan ni Marcoleta yung mga tao na yon? Taas kamay or taas paa? ma-identify, puro butete at saka sapsa, bahala na kayo sa buhay nyo. Ang resulta, walang malinaw na estratehiya kung paano ba ang pader na ito. Pero paano nila malalampasan ang batas kung ang kalaban nila ay ang mismong pundasyon nito? Ang kanilang desperasyon ay nagbubunga ng kawalang direksyon. Sa kabila ng malakas na retorika, hindi nila maikakaila na ang kanilang mga hakbang ay tila mga patibong na sila rin ang nahuhulog. Hindi ko makawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle na kahit sino man, di ba? Makikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Actually, si Kiko Barsaga, hindi siya mahal ng kahit sino man. Si Kiko Barsaga, kinabiliban lang kasi na yun yung mga pinagagawa niya sa grupo ninyo. Diba? Tingnan nyo, konting pagkakamali lang talaga ni Barsaga, par. Willing i-dump ng mga DDS yan. Kung talagang mahal mo yung tao, gaya ng pagmamahal ng mga DDS kay VP Sara at kay Duterte, na kahit harap-harapan na yung mga pinagagagawa na kabulastugan, isinusuportahan pa lang nila. Diba? So, hindi maabot ng ibang ano yan par, outside of the Duterte. Diba? So, example natin dyan, si Regal Oliva. Diba? Si Regal Oliva, sobrang pinipraise ng mga DDS yan. Like, wow! Gusto ko yung mga ano mo, attorney, ganyan-ganyan. Pero nung nagkamali si Regal Oliva about dun sa ICC, di ba, na parang lumalabas na lang pinapanagyan ni Oliva, yung ICC, is dinump nila agad par. Tinukso-tukso pa nila, inad hominem pa nila. Di ba? So in short, hindi talaga sila sumusuporta or hindi nila minamahal yung mga mga sidekick, di ba, ng DDS. Kundi, inaano lang talaga nila. Sinusuportahan lang nila dahil sa Duterte. Ganun lang. Same ng pinaglalaban, same ng support, ganun. Pero hindi niya talaga yung Kiko Barsaga na yan. Itatapon niya ng mga DDS par. Magkamali yan. Sinasabi ko sa inyo. Any words, sir, any words. Meow, meow. Ang sagot ay malinaw, ngunit mahirap tanggapin. Hindi si PBBM ang kanilang kalaban, kundi ang kanilang sariling pagkakawatak-watak at kakulangan sa konkretong plano. Kung ipipilit nila ang isang people power na walang puso at batayan, ang tunay na magtatagumpay ay hindi ang kanilang kampo, kundi ang sistemang kanilang binabatikos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 12 verse 25. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, ang bawat kaharian na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ang sitwasyong kinakaharap ng PDP Laban ay maaaring maiuugnay sa mga salita ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagkakabahagi ang anumang grupo o organisasyon. Buti nga hindi napasok si Philip Salvador sa grupo niya kasi kung nadagdag pa yun ay sobrang daming sakit sa ulo na. Ay humaharap sa tiyak na pagbagsak. Ang kanilang pagkakawatak-watak ay nagpapakita ng kakulangan ng iisang direksyon at layunin na nagiging hadlang sa kanilang kakayahang magtagumpay. Sa konteksto ng politika, mahalagang tandaan na ang tunay na liderato ay hindi nakabatay sa pansariling interes, kundi sa kapakanan ng nakararami. Sariling interes ay hindi lamang kinakailangan para sa tagumpay, kundi para rin sa pagtitiyak na ang bawat hakbang ay makatarungan
at nakatuon sa ikabubuti ng sambayanan. Ang hamon sa PDP laban at sa sinumang nahaharap sa pagkakabahabahagi ay muling hanapin ang kanilang pundasyon at muling pag-isipan kung para saan at para kanino ang kanilang mga ginagawa. Kung patuloy nilang iiwasan ang pagkikinig sa boses ng bayan at ng batas, maaari nilang makita ang kanilang sarili sa pagbuho ng kanilang sariling itinayong sistema. Tanong para sa pagmumuni-muni, sa iyong buhay, mayroon bang bahagi na nahahati at nangangailangan ng pagkakaisa? Ano ang magagawa mo? Meron. Always Upang naman yan. mabalik ang direksyon sa tamang landas. Purihin ang ating Panginoong Diyos Dasal. at tayo manalangin. Kung at So, yun lang naman mga kanaysis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nito is mula kayo sa yung araw. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, yun na nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Batas talaga yung kailangan dito. Actually, darating yung oras talaga para na maglalaglagan yung mga yan, magkakalasan yung mga yan. Kasi yun nga, yung direction kasi nila or yung pinaglalaban nila or iwan ko kung ano, parang naka-establish na lang kasi para na sa grupo nilang PDP laban, hindi siya about sa friendship, hindi siya about sa, ewan ko kung about sa loyalty or whatsoever, hindi siya about sa mission, vision, mga goals na ito, for example, yung para sa tao talaga pa, parang hindi siya ganun. Yung ano na mga DDs, to protect Dutertes, parang ganun lang yung ano, ganun lang yung pinaka-word, ano, na parang protect Dutertes. Diba? Kasi sinasabi ko sa inyo, parang kahit si Banat pa yung magkamali yan, di ba? Sasalungat yan sa ano, mga Duterte. Idadamp agad ng mga DDS yan par. Like sinasabi ko sa inyo. Or I think hindi si Banat ba kasi parang siya yung ano parang siya yung pinakakanang kamay talaga ano. Yung iba. Di ba? Example na lang natin si Regal Oliva na nagkamali lang, di ba? Ng pagbigay according to Oliva, echoing lang yung ginagawa niya. Hindi niya talaga opinion yun na about dun sa due process kay FPRD. Echoing lang daw pero wala na, ginudge na ng mga DDS and then yun nga, nung humingi na ng sorry yung tao is yung comment, wala na, the damage is done, something like that. So hindi na talaga nila i-forgive ano. Pero I think mapo-forgive nila yan. Sobrang dali lang naman nilang makalimutan yung mga issues Like baka next time gagawa ng content si Oliva na papabor sa mga Duterte. Of course, susuportahan ulit ng mga DDS yan, di ba? So, ganyan naman sila, susuporta sila agad. Like, yung nangyari din kay Kiko Barsaga, di ba? Na sobrang bilib na bilib sila. Tapos nung maagang umuwi ata yun sa rally, pinag-iinitan na naman. So, parang doon pa lang makikita mo na hindi talaga sila sumusuporta para sa tama di ba? Sumusuporta lang sila kasi yung mga tao na yan pinoprotektahan si FPRD. May mga binibigay na opinion about FPRD. Ewan ko lang yung attorney, yung si Neil Abayon, kung mag-against yan sa mga Duterte, kung ipipraise pa rin yan ng mga Duterte So far wala pa naman tayong or ewan ko, hindi naman kasi ako nakasunod talaga. Sometimes lang napapanood ko yung mga videos niya, di ba? So, yeah, that's it. So, kung ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kayo sa iyong araw. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.